let's move on sa ating series for this 2 months na. So, pinag-aaralan po natin ngayon yung end times, kung ano yung mangyayari sa huling panahon. At I decided na idulo na natin hanggang sa pagwawakas ng daigdig at paggawa uli ni Lord ng bagong creation. May new creation po sa dulo. So ito po yung ating pinag-aaralan. Let's bow our head and let's pray. Panginoon, pagpalain mo yung aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Hayaan mo na maintindihan namin at Lord, maging excited kami sa lahat ng aming maririnig at sa iyong pagbabalik, nakahanda po ang bawat isa. Lukuban mo kami ng presensya mo at pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, magre-review lang po ako Yung tinuro ko about beginning of the end at sumunod yung end times. Sa beginning of the end, meron pong binasa tayo sa Matthew 24 na magkakaroon ng mga natural calamities, lindol, volcanic eruption, mga changes sa climate. So yun, nangyayari na ngayon yun. And then merong mga human calamities, man-made calamities, kagaya ng mga gera, sunod-sunod na gera at kung ano-ano pa. And then dumating tayo doon sa dulong-dulo na magkakaroon po ng Third World War. Nakaporma na po ang lahat ng mga bansa ngayon. Konting tulak na lang, pitikin mo sa tenga yung isang yan, pitikin mo si Xi Jinping sa tenga, magkakagulo. Pitikin mo sa ilong si Putin, magkakagulo na po. Konting galawan na lang. So after ng Third World War, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Yung mayayamang bansa na ang yayabang at ayaw makinig sa gospel of Jesus Christ, lalo na yung mga Muslim countries sa Middle East na pinanggagalingan ng ating langis, yung mga Arabs na yan, yung mga communist, at lahat nung tinatawag na nasa 1040 window from Japan to Africa, ito yung mga bansang Muslim, Hindus, Buddhist, pinapatay ang mga Kristiyano doon. Hindi makapasok ang mga missionary doon. So ito, hindi nila kailangan ng gospel. Pero pag pumutok ang gera, mula Japan hanggang dito sa Africa, itong gitnang ito, nandito yung Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. So ito yung mga bansa na ayaw sa gospel. Pag nagkagera, hirap na hirap ito. Saudi Arabia, Iran, yung Qatar, yung mayayamang bansa na yan. So bagsak ang ekonomiya ng lahat. Ngayon, yung mga missionary pupunta doon at ipapangaral ang ebanghelyo, may mga dalang tulong, may bitbit. So pagkatapos ng gera, bagsak ang ekonomiya, magulo ang daigdig, may looting dito, may looting doon, yung mga pera, yung nasa bangko, niraransak. So ngayon, may lilitaw na leader sa Europe. Ito yung tinatawag nating Antichrist. At mag-i-implement siya ng kaayusan dahil walang order, bagsak ang lahat. So magpo-promote siya ng unity, magpo-promote siya ng prosperity again, yayaman uli ang mga bansa, through unity. Okay? Pagkakaisahin niya ang mga bansa. Ngayon, ang hindi sasama sa unity, prosperity, peace, and unity. Ito yung message ng Antichrist. Sino bang aayaw sa prosperity? Sino bang aayaw sa peace? Wala. At ang problema, mag-unite lahat ng tao sa buong mundo, lahat ng bansa, lahat ng religion, lahat ng brotherhood, lahat ng grupo, magkakaisa yan. At sasambahin nila itong Antichrist bilang Kristo, bilang Messiah, bilang Maitreya sa mga Buddhist, bilang Mahdi sa mga Muslim. Siya yung Diyos ng lahat ng religion. So paglitaw nitong Antichrist, mag-unite lahat maliban sa tunay na Christian. Yung mga nominal Christian, paaten-aten, yung hindi nagbabasa ng Bible, Christian daw kuno, sasali sa grupong to. At ihiwalay yung mga tunay na disipulo ni Jesus. And then, hahadlangan ang Antichrist yung mga Christian kasi nangangaral tayo ng Ebanghelyo. Matthew 24:14, ipapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa, then the end will come. Pag sinabing the end, si Satan parurusahan. Itatapon sa impyerno. Ayaw niyang dumating yung ending. So pipigilan niya ang mga Kristiyanong mangaral ng Ebanghelyo dahil during that time, ang buong mundo in need
ng pag-asa dahil bagsak ang ekonomiya. So, pakikinggan nila ang Bible. Pakikinggan nila yung mensahe ng gospel ni Jesus. Galit na galit ang Antichrist sa ganun. So, pipigilan niya tayo. At marami sa mga Kristiyano ang mapapatay during that time. Maraming tatalikod, maraming magbabackslide, ipagkakanulo yung kapwa Kristiyano niya. Pero marami ding maliligtas during that time. Okay? So, yun. And then, itong Antichrist na to, makikipag-peace treaty sa mga nag-away na bansa. Pati yung Israel at mga Arabs na hindi nagkakasundo ngayon, magkakasundo yan. Merong 7 years peace treaty. And then, itatayo uli yung templo na pinapakita ko dito. Wasak yung templo sa Jerusalem. Ang natira doon sa templo ay wall, and then tinayuan ng mga Muslim ng Al-Aqsa Mosque sa ibabaw, na doon daw umakyat si Muhammad sa mosque na yon. Paglitaw na Antichrist, itatayo yung pangatlong templo sa Jerusalem. And then papasok dito yung Antichrist. And then yung false prophet, yung leader ng pinakamalaking relihiyon sa buong mundo, pagkakaisahin niyang religion at ipapasamba niya si Antichrist at gagawa ng rebulto ni Antichrist na magsasalita. So for 3.5 years, magkakaroon ng persecution, and then itong Antichrist na to, na pinagkaisa niya yung buong mundo, yung lalaban sa kanya, totodasin niya. Yung mga bansang lalaban, gagirahin niya. So sa kalagitnaan ng pinagpapatay ng mga Kristiyano, magra-rapture. Okay? Bago ibuhos ng Diyos yung galit niya sa lupa, yung parusa, yung pinag-aralan natin noong nakaraan, ira-rapture yung mga tunay, handa na mga Kristiyano. Isasama ni Lord sa langit. Tanungin mo yung katabi mo, kasama ka kaya? Kukunin tayo ni Lord. Mawawala na lang tayo dito, bigla. And then, nandun na tayo sa heaven. Darating si Lord sa mga ulap, nagliliwanag ang langit. From east to west, kita ng lahat, pati yung mga namatay na nasa impyerno, kita nila yung pagbalik ni Jesus. And then suddenly, mawawala tayo rito. Tanungin mo lang katabi mo, ready ka na ba? Ready na daw? And then, pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng Bema judgment, rewarding. Yung mga ginawa mo sa lupa, i-reward ka sa langit. Okay? And then, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb, magkakaroon ng kainan sa langit, inuman sa langit, yung wine na inaantay ni Jesus. Sabi niya, I will not drink this wine again until you come here sa heaven. So, almost 2,000 years na yung wine doon, nag-iintay. At habang tayo nag-enjoy sa langit, nagre-reward, sa lupa naman, ang nangyayari, binubuhos ng Diyos yung galit niya sa mga naiwan dito, sa mga tumanggap sa tatak ng Antichrist, tumanggap ng microchips, nag-worship sa Antichrist, tinanggap siya na peking Christ, peking Messiah, Mahdi, Maitreya, at Kalki sa mga Hindu. So itong mga naiwan dito, yun yung pinag-aralan natin last time, binuhos yung galit ng Diyos. Review tayo. Ito yun. So binuhos yung galit ng Diyos, yung mga tao nagkaroon ng mga hindi chicken pox, hindi mpox, mas malala pa doon. Tubig, naging dugo. Walang mainom, uminit ang araw ng sobra-sobra. 10 times sa mas pinakamainit, and then nagdilim yung kaharian ng Antichrist. And then, nag-gather na yung mga army sa lugar na tinatawag na Megiddo. At ang goal ng gathering ng mga army sa Megiddo ay papuntang Jerusalem para wasakin ng Jerusalem. So dadaan sila sa Lebanon, galing yung mga army ng China, dadaan dahil natuyo na yung Euphrates, babiyahe sila ang gilid ng Lebanon along the Mediterranean Sea. Ito lang yung pwedeng daanan kasi dito banda sa taas ay Syria, bulubundukin yun. Kaya nga, nung nandun kami, kitang-kita mo talaga yung senaryo. So yan. So nag-ipon-ipon na yung mga army doon sa Megiddo, and then lulusubin nila ang Jerusalem. Okay? Then, pagkalusob nila sa Jerusalem, diyan sila magkakagulo-gulo sa Kidron Valley sa Jerusalem. Mawawasak ang syudad ng Jerusalem. Marami ang madadala, mahuhuli. Kalahati ng populasyon, mahuhuli nitong mga army na to ni Antichrist. Bakit nga pala lulusubin? Nagrebelde ang mga Hudyo kay Antichrist dahil nabisto nila hindi ito ang Messiah.
Dahil ang mga Hudyo hindi sumasamba sa mga rebulto. Galit na galit ang Diyos doon sa rebulto at natutunan nila yon. Then suddenly, itong Messiah na nagsasabing siya ang Messiah ng mga Hudyo, naglagay ng rebulto sa pangunguna ng bulaang propeta. So ngayon, nagrebelde sila, nagalit ang Antichrist, lulusubin sila at maliban doon, yung hirap na dinadanas ng mga tao sa buong mundo sa galit ng Diyos, wala silang mapagbuntunan ng galit kundi ang Israel. Diba? Ganun ang tao, pag may nararamdamang hindi maganda, naghahanap ng pagbibintangan. Diba? So ang pagbibintangan nila, Israel. Tama lang naman, dahil doon naman talaga nag-ugat ang kanilang paghihirap. And then, nung nilusob ang Jerusalem, kalahati ay nahuli, maraming mga babae dito na rape. And then, yung natira doon, yung 2/3 pa doon, mamamatay. Grabe yung dadanasin ng Jerusalem. 2/3 na naiwan, mamamatay. Then yung 1/3 padadaanin sa apoy, pero yung 1/3 na yon na mga Hudyo na tumanggi kay Jesus, na siya'y kilalaning Messiah, during that time, wala na silang choice kundi tumawag kay Jesus. Sabi ng Bible, anyone who call on the name of Jesus will be saved. So tatawag sila sa pangalan ni Jesus. And the Spirit of grace and prayer, ibubuhos ni Lord yung grasya sa pamilya ni David. At itong mga natirang 1/3, magiging mga mighty men, mighty warriors to. Yung mga lahi ni David, pag makipaglaban parang Diyos sa lupit. At yung mga ordinaryong mga citizens sa Jerusalem, makikipaglaban sila kagaya ni David. Yung lahi ni David, kagaya ng Diyos. Yung mga hindi lahi ni David, kagaya ni David. Alam niyo kung paano makipaglaban si David? Pumapatay lang naman ng mga higante, ng mga lions and bears. So ganun katindi. So yung natirang 1/3, padadaanin sa apoy at sila yung magtatagumpay. At sa kalagitnaan ng gera na yon, na 1/3 na lang ang natira sa Jerusalem, darating si Jesus. Ito yung second coming, phase 2. Bubukas uli ang langit. Dadating si Jesus nakasakay sa kabayong puti, kasama yung mga saints, yung mga Christian na na-rapture. Nakasakay lahat tayo sa kabayong puti. Ganyan ang mangyayari. And then yung mga armies na lumusob sa Jerusalem, papatayin lahat ni Jesus. Okay? So tayo, nandun tayo sa likod, back up lang tayo. Wala naman talaga tayong ginawa, miron. So ito ang sabi dito sa Revelation 19:11-16. Now I saw heaven opened, and behold a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. In righteousness he judges and makes war. His eyes were like flame of fire. On his head were many crowns. He had name written that no one knew except himself. He was clothed with robe, deep in blood. His name is called the Word of God. In the beginning was the Word, John 1:1. And the Word became flesh, Jesus. So yung word na yan, the Word of God, si Jesus ang tinutukoy dyan. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Tingnan nyo, kagabi, tinuturo ko at kahapon sa prayer and fasting at nung Friday sa discipleship, hindi lang tayo mga Christian, hindi lang tayo mga believers. Tinitrain tayo ni Lord na maging mga armies. Okay? Nagmula tayo sa sons and daughters, naging sons of God tayo, and then naging saints of God tayo. Ngayon, tinitrain tayo maging soldiers of God. Ang mga soldiers, hindi lelembot-lembot, hindi sensitive, hindi iyakin, hindi balat sibuyas, hindi pusong mamon, walang tamporitis na sundalo. Sabi mo sa katabi mo, sundalo ka. Huwag kang pikon. Huwag kang iyakin. Huwag kang madrama. Huwag kang tamporitis. Huwag kang balat sibuyas. Walang sundalong ganun, uy, nasugatan ako, ayoko na. Walang ganun. Ang sundalo habang nasusugatan, lalong tumatapang at lumalaban. Sabihin mo sa katabi mo, yan ako. Takasan mo, yan ako. Lalaban. So, yung mga naging army, hindi lang sons and daughters, hindi lang saints, naging soldiers, sila yung kasama dito. So they are the armies of heaven clothed in linen. Babalik sila, nakasakay sa kabayong puti. At sabi dito, now out of his mouth, sa bibig ni Jesus, a sharp sword.
Sabi ng Bible, Hebrews 4:12, the Word of God is sharp than two-edged sword. With it, He would strike the nations. Sa pamamagitan ng Word of God, wawasakin niya itong mga bansang lumusob sa Jerusalem. He Himself will rule them with the rod of iron. He Himself treads the winepress of the fierceness and the wrath of the Almighty God. He has on His robe, on His thigh, a name written, King of Kings, Lord of Lords. Si Jesus po, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. So pagbukas ng langit, bababa tayo sa lupa. Ito yung part 2 ng second coming. So yung phase 1 ng second coming, rapture, nasa ulap si Jesus nakasakay, kukunin yung mga saints, yung mga Christian. Yung part 2 o yung phase 2 ng second coming, pabalik siya sa lupa, hindi niya kukunin yung mga saints, yung mga Christian, kasama niyang lalaban. Sa tinatawag nilang Battle of Armageddon. Pero actually, hindi Battle of Armageddon yan. The Valley of Jehoshaphat. Ito yung labanan na to. So Revelation 19:19 to 21, nung nilusob na ni Jesus, kasama tayo, yung mga armies ni Antichrist. Sabi dito, I saw the beast, the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Habang nakapaligid sa Jerusalem yung mga armies ng iba't ibang bansa, bitbit nila yung kanilang mga nuclear weapons, chemical weapons, at kung ano-ano mga warfares na yan. Then, biglang bubukas ang langit. Alam niyo yung mga konsepto ng UFO, yung mga alien-alien? Alam niyo kung bakit? Pinopromote yan. Kasi sasabihin ni Antichrist, mga alien ang kumuha sa mga Christian. Kaya sila nawala sa lupa, merong alien abduction. Yung rapture, tatawagin nilang alien abduction. Marami na kwentong ganyan sa Amerika. And then, pagbalik ni Jesus, kasama tayo, sasabihin ni Antichrist, ayan na yung mga alien, pabalik. So, kailangan nating labanan. Kasi kiniklaim nga siya yung Christ, siya yung Messiah. So, niloloko niya yung mga tao. So, ang sabi dito, pagdating nitong araw na to, pagbalik natin, huhulihin yung beast, yung Antichrist to. And with him, the false prophet. Ito yung leader ng pinakamalaking reliyon sa buong mundo na pinagkakaisa ang lahat. Kilala niyo naman yan. Kapapalit lang nila ng leader. Who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast, and those who worship his image. These two were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Tinapon agad itong Antichrist, itong bulaang propeta sa impyerno. Paglusob natin pabalik, itong leader, may tatlong unholy trinity, si Satan, yung false prophet, si Antichrist. Hinuli yung Antichrist, tsaka yung false prophet, nilaglag sa impyerno. Agad, ang naiwan si Satan. And the rest were killed with the sword, which proceed from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Yung mga army ni Antichrist, pinagpapatay, at ang sabi dito sa Zechariah, ganito ang nangyari, Zechariah 14:12-14. By the way, kung gusto niyo maintindihan ang buong end times, nakakalat po yung mga pieces ng mga information sa buong Bible. You need to find it and complete it. So, ang binibigay ko sa inyo, yung overview lang. Marami pang detalye to. Panoorin niyo yung tinuro ko, yung Book of Revelation. Nasa YouTube yan. So, ito, overview. So, Zechariah 14:12-14. The Lord will send plague on all nations that fought against Jerusalem. Their people will become like walking corpses, parang mga zombies. Their flesh rotting away, their eyes rot in the sockets, and their tongues rot in their mouths. On the day they will be terrified, stricken by the Lord, and great panic. They will fight their neighbors hand to hand. Judah too will be fighting at Jerusalem. Habang sila'y nakatayo, nalalaglag yung mga mata nila. Nadudurog yung mga bibig nila. Bakit? Una, meron na silang mga nagnanaknak na boils, di ba? Pero pagputok ng kanilang mga nuclear, pagputok ng kanilang mga arsenal, ng mga chemical, biological warfare, magbabagsakan sa muka nila yan. Pagputok nila sa langit, dahil tinitira nila tayo, hindi naman tayo tatablan dahil mga glorified bodies na tayo, at hindi rin lalapit yung mga missile nila kay Jesus. Lahat yon babalik sa kanila, at yung mga radiation, tatamaan sila, natutunaw sila habang nakatayo. Ito yung mangyayari. Wala pang nuclear nung time na to, na sinulat to, pero nakita na nung propeta Zechariah na ito yung mangyayari.
May biological, chemical, and nuclear. And then, Revelation 21:3, then I saw an angel coming down from heaven with the key to the bottomless pit and a heavy chain in his hand. He seized the dragon, the old serpent, who is the devil, Satan, bound him in chains for 1,000 years. The angel threw him in the bottomless pit, which he then shut and locked. So Satan could not deceive the nations anymore until the 1,000 years were finished. Afterward, he must be released for a little while. Tinapon yung false prophet, yung Antichrist sa impyerno. Pero si Satanas sa bottomless pit. For 1,000 years. Kinadena siya, nilaglag sa bottomless pit, and then sinarahan yung bottomless pit. Alam niyo yung bottomless tea? Bottomless coffee. Pag sinabing bottomless, walang katapusan, drink all you can until you drop dead. Sa ito naman, nasubukan yung sumakay sa mga space shuttle. Space shuttle, sa nakasakay sa space shuttle. Alam niyo ba space shuttle? Saan yan eh? Enchanted Kingdom. Pag pababa na yan, anong pakiramdam ng bituka mo? Tumataas ng gano'n para lumalabas yung bituka mo dito. Di ba? Kaya ang sigaw mo, Ganun lang. Kasi sabi sa amin, lalo na nun sa Hong Kong kami, grabe yung mga rides doon, kailangan mong isigaw. Kailangan mo isigaw. So pag di ka sumigaw, baka yung puso mo, magka-problema, mag-collapse, di ka makahinga, atakihin ka. You need to shout. So ngayon, kung pabagsak yung space shuttle, kailangan mo sumigaw. Eto, pabagsak sa ilalim, bottomless pit nga eh. Pabagsak si Satanas ng 1,000 years. So kailangan sumigaw bago pumutok yung puso niya. So sigaw siya ng sigaw, 1 month, 1 year. Siguro pagkatapos ng 1 year yung sigaw ni Satanas, nabading na to. Alam nyo, may sticker na ganito eh. When the devil reminds you of your past, remind him of his future. This is his future. Mababading ka ng 1,000 taon. Bakit? Nilalaglag ka na walang puknat, Satanas. Kung naririnig mo to, humanda ka na. Kaya iparinig nyo kay Satan, pag pinaalala niyo yung nakaraan mo, yung future mo, bottomless pit. Bago pa mag-impyerno, bottomless pit ka muna. Naintindihan niyo to? Naintindihan niya to. Alam niya to. Ayaw niyang dumating tong araw na to. Kaya tayo pinipigilan. Pinapatagal ang ebanghelyo na kumalat. Pinipigilan na makarating ang gospel sa lahat. Kaya ginagawa niyang tamad maraming Kristiyano at walang pakialam dahil ayaw niyang dumating tong araw na to. This is his future. Takot si Satanas dito. This is his worst nightmare. Ikukulong siya 1,000 years. Then what will happen? Habang siya'y nakakulong, nakakadena, itong buong mundo, natalo yung mga armies ng Antichrist, nasa impyerno na sila, lahat dito ngayon, ito ang mangyayari. Daniel chapter 2 verse 44, Jesus will reign on earth. Bababa si Jesus sa Mount of Olives, mahahati yung bundok na yon at permanently, for 1,000 years, maghahari si Jesus sa lupa. Ang base natin at base niya, Jerusalem. Sabi dito sa Daniel 2, in the days of those kings, yung mga kingdom na lilitaw, kasama yung huling kingdom ng revived Roman, Holy Roman Empire, kung saan lilitaw ang Antichrist, at ito yung European Union. Okay, sabi dito, during that time, God will set up His kingdom that shall never be destroyed. Nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces this kingdom. Lahat ng kingdom na to, yung mga haring lumusob, sundalo, ubos. Bring them to an end, and it shall stand forever. Zechariah 14:9. And the Lord will be king over all the earth. On that day, the Lord will be one, and His name one. Zechariah 8:3. Thus says the Lord, I have returned to Zion, yung bundok na tinutukoy ko, sa tapat ng Temple Mount sa Jerusalem, yung buong yun ay Zion. I will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called the faithful city,
and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Bababa si Lord sa lupa, maghahari siya sa Jerusalem. Isaiah 2, verse 2 to 4, it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord, the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains. Mawawala po lahat ng bundok, magigiba. Ang bundok lang sa Jerusalem ang may iwan. Ang bundok sa Jerusalem hindi mataas. Kasing taas lang yan dyan sa Kapilupe, ganun lang. Pinakamataas yung sa Cloud9. Ganyan lang ang bundok doon, hindi mataas. Pero sa time na to, yun na ang pinakamataas. Kasi mapapatag lahat eh. Magigiba lahat, magkakaroon ng earthquakes eh. So ang sabi dito, it shall be lifted up above the hills. All nations shall flow to it. Lahat ng mga bansa pupunta rito. Many people shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that He may teach His ways, that we may walk in His path. Yung mga bansang naiwan, after ng gerang ito, after ng Armageddon, after ng Valley of Jehoshaphat War, sila ngayon ay mapipilitang mag-worship kay Jesus. For out of Zion shall go forth the law, the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations and shall decide disputes. For many people, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hook. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall there learn war anymore. Wala na pong gera for 1,000 years. Sa Bible, merong dalawang contradiction na verse. Sa Isaiah 2:4, ang ibig sabihin nito, peace. Yung mga espada ay gagawin mong pang-araro, gagamitin mong instrument for livelihood. Sa Joel 3 naman, 10, yung mga instrument mo pang-araro, gagawin mong instrument for war. So during 1,000 years, peace. Pero ngayon, war muna tayo. Sabi nga ni John Wick, if you want peace, you need to make war. Ano yun? Parabellum. So ngayon, yung Joel 3:10, ito yun. Naghahanda ang mga bansa sa malaking gera. Tingnan nyo to. For example, itong mga news. Bagong news lang to latest yan. Germany is building a big scary army. After Second World War, ang Germany tumahimik dahil binomba sila ng Russia at ng Amerika, ng Britain, ng Allied Force. So nanahimik sila. Pero ngayon, sa ginagawa ng Russia, nagbi-build up ulit sila ng army. Ang mga bansa ngayon, ang budget nila mas malaki sa armament. Ganon din naman ang Japan. Ang Japan, nag-declare sila after Second World War, ayaw na namin ng gera. Matapos silang bagsakan sa Hiroshima at Nagasaki ng atomic bomb. So, ayaw nila ng nuclear, ayaw nila ng gera. Pero sa ginagawa ng China, wala silang choice at ginagawa ng North Korea. Imagine mo, pinapahagingan ka ng mga missile doon sa Hokkaido area. Ganon din, itong Iran na matigas ang ulo, hanggang ngayon, binobola-bola nila si Trump, pinapatagal ang negotiation para yung nuclear nila matapos na. At gusto nilang tirahin ang Israel. Ubusin. Ang China, sila na yung biggest, pinakamalaking fleet sa Asia. Maraming barko, maraming mga submarine, maraming mga missile. Hindi ko lang alam kung yung mga missile nila sakto sa launcher nila. Baka kulang, baka sobra. Baka pag nilagay, hindi kasya. China made eh. Pero ready sila. Ang army nila, millions. Merong ang kasabihan, pag lahat ng army ng China lumundag, uuga ang daigdig. Ganun karami army nila. Sila yung pinakamalaking populasyon, billion. Ang UK, ganun din, nag-ano na rin sila ng military at marami pang iba. So, yung word dito sa Joel 3, na maghanda kayo, gumawa kayo ng maraming espada, wala pang baril noon, pero ito yun. They are preparing for war. Pero during the 1,000 years, walang war, tahimik. Jeremiah 3:16-17, sa panahon na yon, sabi ni Lord, the Ark of the Covenant, it shall not come to mind. Yung Ark of the Covenant, ito yung presence ni Lord. At that time, Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all nations shall gather to it to the presence of the Lord in Jerusalem. Yung Jerusalem mismo, yun ang magiging trono ng Diyos. At Revelation 24:6,
lahat ng mga pinatay ng Antichrist na mga Christians, lahat ng hindi nagpatatak ng 666, sabi dito, they that had not worshipped the beast or his rebulto statue, nor accepted his mark on their foreheads and their hands, they all came to life again, they reign with Christ for 1,000 years. Lahat ng mga Kristiyano na na-rapture, magre-reign tayo with Christ dito sa lupa for 1,000 years. Habang siya, ang trono ni Jesus na sa Jerusalem, ang base din natin sa Jerusalem. Pero ang assignment natin, kung taga-Antipolo ka, yun yung sinasabi ko, kung marami kang ginawa kay Lord ngayon, marami kang dinala kay Lord ngayon, ang influence mo malawak. So pagdating ng araw ng 1,000 years, malamang ikaw ang mayor ng Antipolo. Gaganda ang Antipolo. Magkakaroon na ng stoplight. Hindi na tayo malilito sa kanto. Ikaw ang governor. Ikaw ang kapitan. Pero kung wala kang ginawa, nakapasok ka sa langit at nakasama ka dito, baka ikaw yung bantay namin sa Lovesville o sa Paula Salud. So, depende sa ginawa mo ngayon, ang magiging papel mo sa 1,000 years. Kaya kung tamad ka ngayon, wala kang ginagawa ngayon, pagdating nito, ewan ko kung anong position mo. Bantay bakod, bantay gate. Pero kung ikaw, napakasipag mo, tinotodo mo, ang paglilingkod sa Diyos by all means, pagdating nitong 1,000 years, you will reign according to what you do, what you did today. Kung anong ginagawa mo, yun yung position mo. Tanungin mo yung katabi mo, ano ka sa 1,000 years? Bantay bakod, bantay gate, bantayan mo yung puno na yan, ha? O, ano ka? So, depende yan sa ginagawa mo ngayon. Lahat ng mga nakasama sa rapture, kasama ni Jesus, maghahari dito sa daigdig ng 1,000 taon. Daniel 7:27, the kingdom and the dominion, the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. Ibibigay yung paghahari sa mundong ito sa mga Kristiyano. Revelation 5:10, He has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on earth. Gagawin tayong mga hari at mga pari. Ang mga tao, ilalapit natin ang worship kay God at si God, yung message ni Jesus, ipaparating natin. Lahat ng tao makakarinig ng mensahe ng Diyos during this time. And then, Timothy 2:12, if we suffer, we also reign with Him. Revelation 3:21, the one who conquers, nagtagumpay sa buhay na to, I will grant him to sit with me on my throne. May trono tayo. As I also conquered and sat down with my Father on His throne. So ito po yung mga mangyayari. Then, lahat ng bansa required pumunta sa Jerusalem every year to worship sa tinatawag na Feast of Tabernacle. At ang sabi dito, ang mga bansa na hindi pupunta doon sa mga bansang iyon, no worship, no rain. Walang ulan sa bansang iyon pag hindi nagpadala ng delegates sa Jerusalem para mag-worship. At instead na rain, ang mangyayari sa kanila, parusa. Sabi dito, if the family of Egypt does not go up and present themselves, then on them there shall be no rain. There shall be the plague with the Lord afflicts the nation that do not go up to keep the Feast of Tabernacles. Tabernacles, booths, parehas po ito. Ito yung naglalagay sila ng mga temporary shelters sa mga bubong nila. Karugtong ito ng piyesta ng Passover at kung ano-ano pang piyesta. So, titigil muna ako dito. During this time, ang buong mundo, Habakuk 2:14, the whole earth will be filled with the knowledge and the glory of the Lord. The earth will be filled with the knowledge and the glory of the Lord as the waters cover the sea. Ito rin yung panahon na yung mga nakatira dito sa lupa aabot ng 1,000 years. Okay? Yung nangyari sa Book of Genesis na umaabot ng 700, 900 years ang buhay ng tao sa panahon na to na walang gera, walang pollution, walang pandemic unless si Lord nagpadala dahil matigas ang ulo ng bansang yon. Ito yung utopia on earth. Pinakamagandang buhay na mararanasan ng daigdig at ng lahat ng tao na maiiwan dito sa mga kaganapang ito. So,
kasali pa po tayo sa kwentong ito kung makasama ka sa rapture. Okay? Tanong mo yung katabi mo, kasama ka ba sa rapture? Kasama ka ba sa 1,000 years? Imagine nyo yung 1,000 years bago ako magtapos. Anong year na tayo ngayon? Since the birth of Jesus Christ. 2025 tayo. Kung si Jesus pinanganak AD 3, 33 siya nung siya pinako sa krus at namatay. So, during that time, hanggang ngayon, ilang years na tayo? More than 2,000 years na tayo. 2025. 2,000 years and 25 years. So, pag sinabi mong 1,000 years, matagal to. Kalahati nung buhay, kalahati nung 2025 na to, ganun katagal to. So, matagal-tagal pa pong kwento ito. Marami pang kaganapan mangyayari dito sa daigdig bago gunawin ng Diyos itong daigdig. Gusto niyong malaman kung anong susunod? Ha? Bumalik kayo next Sunday. To be continued. Tayo. Itutuloy. Malalaman nyo ang lahat ng mga mangyayari. Okay? Meron po ba tayong mga first-timer dito? Pakiwagayway, pakitaas ang inyong kamay, wagayway, ganyan. Ayan. Pwede po kayong bumaba. Pagpipray ko kayo, closing prayer tayo. We want to bless you. Bago tayo maghiwa-hiwalay, bago tayo magtapos. Punta po kayo dito, pagpipray ko lang kayo. Tapos na po tayo. Sige po. Kung may nag-invite sa inyo, pakisamahan na lang. Kung wala naman, yung ating mga ushers, guide nyo po sila dito. Itong mga kinikwento kong ito, mga tinuturo ko, malapit na tong maganap. Kaya ito, sinasabi sa inyo, para kung dumating yung araw na yon, hindi kayo magugulat. Ready na kayo. Okay? You watch your words para pagdating ni Jesus, handa po tayo. Okay, harap po kayo sa akin. Ayan. Welcome po kayo dito sa ating munting grupo, Juhia Masinag. Ang ibig sabihin po ng Juhia is Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay walang tinataas dito, kundi si Jesus lang. At wala kaming tinuturo, kundi Bible lang. Bible lang, Jesus lang tayo rito. So wala kaming religion na ididikta, o wala kaming religion na palilipatan sa inyo. Wala po. Basta kami, Jesus lang, Bible lang. Yan lang. Pero yun po yung pinaka-importante sa lahat na nami-miss ng ibang grupo at ibang religion. Dahil may mga grupo po na hindi pinababasa ang Bible. Hindi ini-encourage ang miyembro na basahin ang Bible. Pero ang sabi ni Jesus, to those who believe, sabi niya sa John 8:31-32, to those who believe in me, to the Jews who believe in me, if you will continue in my word, then truly you're my disciple and you will know the truth will set you free. Isa po ito sa truth na dapat nating malaman. So, isa sa truth na importante para makasama tayo sa rapture, sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang kung sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung nag-iisa niyang anak, binigay niya na matay at napako sa krus para tayo patawarin, iligtas sa kasalanan natin. At kung tatanggapin natin siya, sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa kanya, binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang heaven, ang langit, para lang sa mga anak ng Diyos yan. Hindi ka makakapasok dyan pag di ka anak ng Diyos kasi pamilya lang ang pinapapasok doon. Kaya nga ang tawag natin sa Diyos, pag tayo anak, Ama, Ama namin, sumasalangit ka. So kung Ama siya at anak tayo at sumasalangit siya, sasalangit din tayo. Pero bago mangyari yon, tanggapin natin siya para tayo maging anak. John 1:12. Gusto niyo ba? Para pagdating niya, kasama tayong kukunin. Okay? So lahat tayo magpipray, yumuko tayo, pumikit tayong lahat. At pwede bang itaas natin ang isang kamay natin sa Diyos na tanda na gusto natin siyang tanggapin bilang ating Diyos, Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin. At sumunod kayo sa panalangin ito as we pray. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko
Ako'y isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas para iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, linisin linisin at patawarin at patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng kasalanan ko. ng kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad sa mo, pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin, sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang magpipray. Pwede nyo nang ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayong nakayukot, nakapikit. Salamat, Lord, sa buhay na binigay mo, buhay na walang hanggan, sa bawat isang lumapit ngayon dito. Kilala mo sila, alam mo ang kanilang buhay. Lord, hindi aksidente na nandito sila ngayon. Gusto mo silang ilapit sa iyo at gusto mong magpatuloy sila sa iyo. Kaya Lord, I pray sa oras na to, sa kanilang paglapit, hindi na sila lalayo. Patuloy mo silang yakapin, Panginoon, kung paanong niyakap mo yung prodigal son nang bumalik at lumapit sa iyo, gawin mo ito sa kanila ngayon. Ano man yung pinagdadaanan nila, ano man yung problema, ano mang sitwasyon, Lord, i-impress mo sa kanilang puso na hindi sila nagkamali ng paglapit sa iyo ngayon. Ito ang simula ng kanilang journey sa iyo na masaya, matagumpay at pinagpala. Sa lahat ng narinig namin ngayon, Panginoon, sa buong congregation na to, Lord, pinakita mo ang kagandahan ng plano mo sa amin. Dadaan man kami sa matitinding pagsubok, sa matitinding hirap, pero sa dulo, lagi kaming tagumpay. Sa dulo, lagi kaming pinagpala. Kaya I pray, Lord, patatagin mo ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyo sa mga darating na panahon ng pagsubok, kalamidad at kaguluhan sa mundong ito. Hindi kami matitinag, hindi kami matatakot, hindi kami matataranta dahil alam na naming magaganap ito. At alam namin sa lahat ng ito, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sa lahat ng ito, we are more than conquerors. Kaya salamat, Lord, pagpalain mo kami sa buong linggong ito at sa susunod na Sunday, Lord, excited kaming babalik dito para maintindihan namin ang katapusan ng mundong ito. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. Saglit.